lalaliman lang para po yung epoxy niya. Pag nag-apply ka ng epoxy, maganda po yung kapit. Kaya ito lang, yung pinaka-stopper, yung ilalim, portable po yan. Hindi yan pagbabahayan ng mga ipis. Kailangan malinis yung kitchen. Hindi pwede hindi malinis yung kitchen. Kasi pakita ko lang sa inyo kung paano tayo nakakatipid ng materialis. Di ba? Ay, hello po mga kasangkay. Kumusta kayo dyan? So, tara naman po tayo. Meron pa akong ipapakita sa inyo kung paano tayo nag-assemble na makaiwas tayo ng mga anay at saka makatipid tayo ng materialis. Dito tayo sa likod ng aking kitchen. Kung bago lang kayo sa aking channel, mag-subscribe po kayo para updated kayo sa aking mga video. Ayan po, papakita ko sa inyo. Para malaman nyo kung paano ito ina-assemble, ito po yung aking ginagawa. Bago ako mag-assemble dito sa kitchen ko, ang hinuuna ko talaga kasabay yung tiles. Ayan po. Tiles po yan. Naka-dry pack po yan. Parang nagtatiles din na ganito. Dry pack po siya. Tsaka meron siya kalisip. Bago tayo mag-iskwala po nito ng tiles, so dito na tayo kukuha. Itong pinaka-border niya ito. Tsaka hulugan natin, kukuha tayo ng epoxy po. Para po yung pintuan niya, makapasok ng tosili po sa loob. Importante po yung hulog mga kasangkay. Bibig ba? Mas maganda rin. At saka huwag kayo ito kukuha kasi alam po natin yung mga kasangko, hindi yung perfect. Kailangan namin makayos para kung ano talagang po dito, kung nakahulog po siya wala. At tapos dito, mga kasangkay, pwede din kayo ng materials ng plywood. Ayan. Ang estilo ko naman po, ito may drawer po ito para hindi na po mag-box ng drawer kasi kadalasan po, binabox po yan. Sa akin hindi na. Kasi talagang estilo mo na ito sa paggagawa para po tayo makatipid ng materialis. Ayan. Kaya po yung partition. Ito po. Dalawa yan sa likod. At iwan po tayo sa dito sa lalim. Kailangan sakto-sakto. Paano tayo magkakabawas nito? Kailangan kompleto rin tayo ng gamit. Hindi naman tayo makakabawas ng mga plywood. Hindi naman tayo gamit. Sa tulad ng pillar, circular. Yan po, hindi tayo makakagawa dyan kung wala tayong gamit ng mga power tools. Ipapakita ko sa inyo, mga kasangkay, itong load na to para malaman nyo kung ano talagang itsura. Hindi na po yung anay makakapagbahay dito at pati yung ipis, lahat po hindi yung makakapagbahay dito. Kasi maganda po ang aking setup. Ayan po mga kasangkay, mapapansin nyo, partition lang po to. Yan. So, ang ko dito, para makadikit ng maayos dito, kasi tiles to di ba? Madulas. So, ang ginawa ko dito guys, kung saan banda kayo maglalagay ng partition, ginagasgasan ng maayos ang tiles. Lalaliman lang para po yung epoxy niya, pag nag-apply ka ng epoxy, maganda po yung kapit. Pati po doon sa walling. Ayan, so sa walling yan, ginagasgasan ko yan pa sa taas. Pero sa taas naman po, kay wrapping naman po. Depende po yun sa semento kung wrapping. Kasi ito, wrapping pa to kaya pang makadikit ng maayos yung natin, epoxy. Ito, wala yung plywood Ang nakalagay lang po dito, yung plywood, dito lang, surge po. Tsaka ito lang, yung pinaka-stopper, yung ilalim, mapapansin yung mga kasangkay, semento yan. So, pipintura, insekto dyan, hindi na sila makakapagbahay. Pati yung dito sa loob, ina-applyan mo na yan. Yan ang pinakamahirap ng pintura ngayon. Pasukin nila yan sa loob po, hindi pa nga nakapintura, di ba? Nakapintura muna yan. Pero so, nakagandaan lang po dito, mga kasangkay, wala siyang backing. Wala siyang backing, simento yan, di ba? Maganda pong setup po yan. Malinisin ng maayos. Yung mga butas-butas, kailangan i-skimpot yan. Kikita nyo? Kailangan malinis yung kitchen. Hindi pwede hindi malinis yung kitchen. Kasi dyan po yung mga ipis Nagbabay-bahayan dyan, nagtatago Pakita ko lang sa inyo kung paano tayo nakakatipid ng materialis. Di ba mga kasangkay, nakita nyo na paano ko ginagawa mga ganitong kitchen. Sa tingin na lang, mahirap ng tingnan. Pero pag ginawa yan, katagalan yan, alam nyo lang gagawin diskarte, mabilisan lang po yan. Pagka po nag-setup talaga, yan na ang unahin natin, yung tiles. Maganda po yung idea. Sana po yung gusto nyo ang aking pinakita sa inyo. Kung meron naman kayo
magpapalindig na lang po kayo, mas maganda. Tapos yung ano dito, yung macro lang po niya, simento, saka tiles lang dito. Pero hindi yung kabuuan ng mga ano, ng mga tiles, hindi po yung maganda kasi magpili yung mangyari, mag-crack po. Ito, kung ako naman ang makasimul ng buong kitchen po, hindi po ganito kalakihan kasi malapad na ito eh. Ayaw ko ng ganito kasi malapad masyado. Yung tama lang po, nasa 12 cm lang po kasama na po yung granite, pati lang pati lang dito, para hindi po malaki. O para pare-pares yung ano niya, sukat yung ano niya, background frame ito. Ayan po, di ba mga kasangkayin gan? So at least meron kayo na kuha ka sa at least meron kayo na kuha sa akin kasangkayin yung tip kung paano tayo mag-assemble ng mga kitchen. So hindi ko muna ito makapagkita sa inyo, mga kasangkay, kung paano ito i-assemble kasi sabi ko sa inyo, yung cellphone ko, hindi kaya, kailangan ko pa talaga ng budget para po magkaroon ako ng cellphone, para po legit po yung gagawin ko, na ako talaga gumagawa. Ginagampalan ng mga skill. Alam ko lang lahat yan, paano natin gagawin. So, ito po mga ano po, nakaready na po yan, yung mga pintuan na po yan. So, andyan na po yan, aspi na po yan, so meron silang pinto. Hanggang dito na lang po tayo mga kasangkay. Maraming salamat po mga kasangkay. Kung bago lang po talaga kayo sa aking channel, sana po mag-subscribe po kayo para po tayo updated, para po naman po mag-share, para maka-alam po yung mga karpintero natin at saka maka-experience po na ganitong mga style natin ng mga karpintero. Yan po mga kasangkay. God bless you all sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood.